Mga kabayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisa na po natin mga kabayan, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng palasyo mga kabayan. Komentuhan po natin yung mga issue na sasagutin po ng isang USEC. Claire Castro, mga katambay. Ito po, umpisahan po natin. Komentuhan po natin. Thank you very much, Secretary Rex. Napakalinaw. At marami po ang matutuwa sa inyong good news. Salamat po. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan at kakayanin ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Thank you, Yusek Claire. First question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against VP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against sa PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd? 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So kung ano man po mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga aliases ay talagang normal po sa paggamit ng Confi and Intel funds? Meron po kasi tayong tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito'y aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay alam po ng SDO, alam po ng gumamit. Hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. So dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. At kapag ka po natap lang ng COA at nagkaroon ng pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Lachica. Ayan, nakita niyo po kung paano manira, mga tambay.
Hindi pa nga nag-uumpisa ang impeachment, pero meron na siyang konklusyon na talagang ang Vice President ay maraming nilabag na korupsyon. Di po ba? Hindi pa nga natutuloy impeachment. Doon nga lalabas lahat ang ebidensya ng Vice President. At yung sinasabi niyang alias, natural po yung gumagamit po ng alias. Protection po yun na magagamitin mo asset. Abogado ito Ngayon, ang tanong, nakita niyo po, kung gaano niya po ipagtanggol ang confidential fund ng Pangulo. Dahil doon niya pinipilit sa paggastos ng 11 days. Gaano po ba kalaki ang confidential fund ng Pangulo? Hindi po bababa sa 5 bilyon. Hindi po bababa sa 5 billion. Hindi po bababa. Di ba? Hindi bababa. Humigit kumulang po yan. 4.5 billion ang confidential fund ng Pangulo. Magkano po? Ilang days po ba tayo meron isang taon? Di po ba 365 days? Mga kabayan, mahina po sa math si Kamanong. Pero magbibigay lang tayo ng konklusyon. Di ba? Hindi po yan, kung yan po ay ginagamit ng Pangulo, mahigit 10 milyon po yan isang araw. Hindi po ba? Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mahigit 10 million a day ang ginagastos sa confidential intel fund ng Pangulong Marcos. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, itama nyo po, mahina sa math si Kamanong. Hindi po ba? Ubod ng laki ng confidential intel fund ng Pangulo. Pero sinasabi ng isang Yusek na wala pa naman siyang patotoo, pero nililinis niya na ang pangalan ng Pangulo. Ngayon ka maglabas ng mga alias. Ngayon kayo maglabas. Sana, kaya lang po, mahirap po ipasayan at patulan ng Kongreso dahil nandyan ang isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Di po ba sila nga yung mga may issue ng pagnanakaw? Magkakakampi? Di po ba? Yun naman ang layunin nila, pabagsakin ng Vice President. Hindi naman nila layunin na hanapan ng korupsyon ng Vice President dahil wala naman korupsyon ng Vice President. At yung sinasabi niya sa COA, wala naman ang COA pinalabas na may korupsyon ng Vice President at yung sinasabi niya disallowance na fix na po yung problem ng Vice President. Na nakapagsubitin na po sila ng mga dokumento, di po ba? Kasi ang Vice President, mismo ang COA nagsabi, meron silang sinusumite ng mga dokumento, resibo. Ngayon, yan ang iintay natin. Sana may tumayo ritong mga senador at mga congressman na patulan ang impeachment ng Pangulong Marcos, lalong-lalo sa kanyang confidential fund. Sana itong Duterte Youth, dahil nagkakaproblema pa ang Duterte Youth, di po ba? Nagkakaproblema pa ang Duterte Youth Dahil nga iniipit pa yata ito sa COMELEC, di ba? Dahil nga po doon sa kanilang oath. Hindi pa nakapanumpa ito Dahil nga po siguro, dahil napopolitika po yata ang Duterte Youth. Dahil sila yung kauna-unahang magsasampa ng impeachment sa Pangulong Marcos na may issue na sumisinghot ng pulburon at coke. Tapos ngayon, nakita nyo po kung paano po umiwas ang isang Yusek. Ang tanong ay sa Pangulong Marcos, pero saan niya po dinadala? Dinadala niya po at pilit niyang sinisira ang Vice President. Ganito po katindi ito. Nakita niyo po kung paano po siyang sumalag para ipagtanggol ang Pangulo. Nagtatrabaho daw ang Pangulo. At iyon daw ay meron sa sariling accountant. Makatambay, ang Pangulo. Bakit? Nakita na ba ng taong bayan? Malinis ba? Dahil sinabi mo lang na malinis, nagtatrabaho ang Pangulo. Wala nang korupsyon ng Pangulo. Maniniwala na kami sa'yo? Unbelievable ka. Paano kami maniniwala sa'yo, Yusek? Ang Pangulo ay napakaraming issue ng kaperahan. Yung ginto nga lang sa Central Bank, hindi maipaliwanag kung magkano pinagbilan at saan dinala ang pinagbilan at sino ang bumili. Di po ba hindi mo nga yan masagot? At hindi mo rin masagot ang paglipat ng pera sa PhilHealth. Wala bang korupsyon yan? PDIC, GSIS, SSS, di ba? Yung flood control, maganda ba accounting dyan? Malinis ba pagkakagawa nila riyan? At nasaan yung mga proyekto? Tinangay ng baha? Malinis? Di po ba?
At nasaan ang pinasok natin investment? Ang Maharlika Investment Fund. Napakaraming masisilip sa amo mo. Kumpletohin mo accounting. Kailangan may mga resibo yan. Dokumentado yan. Pag po na umpisa na impeachment ng Pangulo, mga kababayan, kaya lang malabo sa sabaw ng pusit. Maumpisa na impeachment ng Pangulo. Dahil alam naman po natin sa ating mga puso at isip na ang Pangulong Marcos at ang Senado, ang Kamara, ang pinakamalaking dapat kalkalin. Tingnan at silipin kung paano nila ginastos, inubos ang pera ng taong bayan. Di po ba? Dahil sila'y may malalaking hawak. Trilyon, bilyon ang hawak nila. Pero ang pinipilit lang po nila pabagsakin ay yung may 125 million. Nakita niyo po yung biases, mga tambay. Pilit po, yung ikaw ang gumagastos ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, wala lang sa isang USEC, mga tambay. At sasabihin sa atin ng USEC, malinis ang pagkakahawak dahil nagtatrabaho ng matino. Bakit? Ano ba tinrabaho ng Pangulong Marcos ng 3 taon sa atin? Sige nga, issue ng korupsyon, pamumulitika, tinrabaho ang mga pamilya Duterte hanggang sa madala sa Netherlands, sa Dahig. Trabaho ba yan ng 3 taon? At dalin tayo sa napakamahal na gastusin natin. Napakamahal na bilihin. Hirap sa trabaho, bagsak na ekonomiya, baon pa sa utang. Yan ba magandang trabaho? Yusek, hiyang-hiya naman kami sa balat mo. Ito po, sundan pa natin. Speaking of impeachment, last question ko na lang, Apo. Sabi po ni BP Sara ay kahit nandyan ang impeachment o wala, ang investors' confidence daw po sa ating bayan ay bagsak at yung foreign direct investment sa ating bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Tama! Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento at yung mga natatamasa po natin. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun. Tingnan niyo mga tamay. Totoo po yun. Vice President yan. Alam niya nangyayari sa bansa. Kaya lang, itong Yusek nagbobobobobohan lang ito. Nagtatanga-tangahan ng Yusek. Mas matalino ka sa Vice President? May figure yan. May datos yan. Alam niya nangyayari sa ating bansa. Bagsak! Di po ba? Tapos, gagawin nyo sisi sa kanya. Di po ba? Dahil siya ay pinababagsak nyo. Di po ba? At yung sinasabi ng Yusek na tutulong, mahiya ka naman sa balat mo. Pinababagsak mo isang Vice President, tutulungan ka pa? Bakit? Mahina ba ang presidente at kailangan tulungan? Mahina ba? Di po ba? Si dating Pangulong Duterte never humingi ng tulong sa kanyang Vice President na si Leni Robredo dahil malakas at magaling siya. Di po ba? Nagampanan niya ng 6 na taon ng Commander-in-Chief. Lahat na solusyonan niya, pati COVID, pati problema sa Marawi, nasolusyonan niya. At napakaraming proyektong ginawa na 6 na taon. Ngayon, ano ang ginawa ng amo mo, Yusek? Ano ipagmamalaki sa amin ng 3 taon? 3 taong korupsyon? 3 taong pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte? Yan po ba achievement? Kaya nga, basag na basag kayo sa Vice President. Lahat ng sinasabi ng Vice President, totoo! Di po ba? Dahil meron din siya nalalaman sa gobyerno, Vice Presidente siya. Di po ba? Yusek, hirap na hirap, Kasi wala tayong achievement. Wala tayo ipagmamalaki ng 3 taon. Bagsak ang ekonomiya natin. Baon tayo sa utang. Yan po ang totoo. Di po ba, Yusek? Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
Yusek, good afternoon po. Yusek, hingi lang sana ng dagdag na detalye doon sa pagpupulong ni Pangulong Marcos at saka ni GPNP. As far as the President is concerned, satisfied po ba siya doon sa police visibility? Wag na po natin komentuhan yan, mga tambay. Dahil magkakakampi po yan, magkakasabwat po yata yan. Para komentuhan po natin ang isang PNP chief na napakabilis po. Napakabilis ng pangyayari. Di po ba? Singitan na natin. Di po ba? Ano po ba pangyayari sa PNP chief? Di po ba? Isang damukal na paglabag sa batas. Proseso ng batas. Pero, tumaas pa ang rango. Naging PNP chief pa. Ibang klase. Dahil meron daw po tayong leader na ganitong klase. Dahil sumisinghot daw po ng pulburon at coke. Ibang klase, no? Kung sino pa yung napakaraming paglabag, pagtupad, paglabag sa batas. Napakaraming matitinong mahineral, pero hindi po siya ang nalagay na PNP chief. Yung marami pang issue ng kaso, natutulog pa lang ang ombudsman. Kung hindi natutulog ang ombudsman, malabo sa sabaw ng pusit maging PNP chief yan. Kung matino ang presidente. Kung matino. Hindi po ba? At hindi po kakampi. Di po ba? Yan po mga kabayan. Yan po ang komentuhan natin. Grabe, no? Yung issue ng confidential fund at yung issue ng ekonomiya na pilit po itinatama, mga kababayan, ng isang Yusek, mga kababayan. Ibang klase. Hindi po tanga, bobo. Gago ang mga Pilipino, Yusek. Kahit ano gawin mo, kahit pagbalik-baliktarin mo, kunin mo na lahat. Kayo magsama-sama na lahat ng enforcement ng media. Kunin mo na para mapabango. At masabi nyo sa taong bayan at maluko nyo. Kaya lang, hindi nyo na kayang lukuhin ang matitinong Pilipino na kagaya ni Kamanong. Hindi po ba? Paano tayo lulukuhin? Totoo naman ang sinasabi ng Vice President. Lahat ng sinasabi ng Vice President ay may katotohanan. Meron siyang alam. Vice President siya. Lalong-lalo sa ekonomiya. Di po ba? Dahil siya ay parte siya ng executive. Di po ba? Nagpapatakbo ng bansa. Parte siya riyan. At alam niya ang nangyayari sa ating bansa. Magmula sa taas hanggang sa ground. Kaya nga niya alam ang lahat. Pati ang korupsyon nyo. Di umano ay alam na alam niya. Di ba? Ang malawakang korupsyon. Alam niya. Dahil nga siya ay matalino, abogado rin siya. Pero kayo po, Yusek, abogado kayo. Pero yung pagiging abogado nyo, hindi kaya nakakabobo pag po kayo ay napasok sa Malacanang sa binagoong ang Pilipinas. Nagtatanong lang si Kamano. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan. Tingnan po natin, mga kabayan. Kasi pilit nilang tinutwist, pinababango. Pero may datos eh. May datos. Alam ng Vice President yan, lalo ang ating ekonomiya. Di ba? Walang pumapasok na malalaking namumuhunan sa ating bansa. Walang malalaking investor. Nagtataasan ng bilihin. Walang halos trabaho ang mga Pilipino makuha. Di po ba? Limitadong-limitado. Di po ba? Claire, Yusek, kaya nga tayo nagpapamigay ng isang damukal na ayuda dahil naghihirap ang mga Pilipino. Hindi po ba yan totoo? Kaya nga po napakaraming issue rin ng korupsyon sa ayuda. Di po ba, Yusek? Ginagawa mong bobo tanga ang mga Pilipino. Sasabihin mo na nagtatrabaho ang Pangulo. Saan nagtatrabaho? Sige nga, meron ba na solusyon ng problema? Maliban sa pamumulitik at korupsyon? Di po ba wala? Kaya nga 3 taon tayong dinala sa ayuda dahil walang solusyon sa problema. Hindi po ba? Ibang klase, no? At yung sinasabing impeachment, basag na basag po sila riyan. Basag. Hindi po tanga, gago, bobo mga Pilipino. Di po ba? Ini-impeach mo ang Vice President sa 125 million kasama sa impeachment ang confidential fund. Sige nga, 125 million, ini-impeach mo, samantalang yung amo mo, hindi bababa sa 5 billion.
Malinis ang pagkakagawa dahil meron itong mga nag-o-audit. Meron mga accounting, may mga accountant. Unbelievable! Bakit? Wala ba ang Vice President na accountant? Kalokohan. Di po ba? Kailangan po masilip talaga yan. Dahil inumpisahan po nila silipin ang confidential fund. Mga kabayan, gigil na gigil sila na makita po nila kung paano ginagastos ang confidential fund. Panahon na dapat din po masilip ang confidential fund nila. Lahat po sila. Pati po ang Senate President, Speaker of the House, lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador, umpisahan yan. Umpisahan sa taas, unahin ng Pangulo na siya ang pinakamalaking Intel and Confidential Fund na hindi bababa sa 5 billion. At gusto rin natin malaman, di po ba? Gusto natin malaman kung magkano confidential fund ng Speaker at Intel Fund. Ganon din ang Senate President. Di po ba? Dahil gigil na gigil dyan. Di po ba? Gigil na gigil dyan ang pamahalaan. Ang gobyerno, gigil na gigil. Kaya kailangan din natin malaman ang kanila. Dahil yung pera na binibigay natin, karapatan natin malaman yun dahil sa ating galing yan. Di po ba? Buwis natin yan. Di po ba? Tapos sasabihin lang sa atin na isang Yusek, nagtatrabaho ng maayos, hindi na pwede silipin. Ganon? Bakit? Matuwid ka ba? Hindi ka ba nagkakasala? Hindi ba kayo magnanakaw? Eh lahat halos ng pera ng bayan ay nasa inyo. Ang lalaki. Hindi po ba? Tapos ulitin po natin, hahanapan nyo ng pagtulong at paggawa. Ang Vice President, sige nga, paano kayo tutulungan yan? Eh lahat kayo pinababagsak, gobyerno. Biruin mo, gobyerno ng binagongang Pilipinas, pinababagsak ang Vice President, tapos humihingi ng tulong, hindi raw tumutulong. Unbelievable. Hindi po ba bobo, tangat, gago itong abogado na ito? Hindi kaya? Hindi ba? Saka ang Office of the Vice President, may sarili siyang programa. Limitado ang kanyang budget. Kinikitil yung budget niyan lalo sa Kongreso. Kinikitil. Ayaw bigyan ng tamang budget. Tapos ngayon, nahanapan nyo ng pagtulong. Limitado budget ang Vice President. Unbelievable. Pero bagkus, kahit po limitado ang budget ng Office of the Vice President, dire-diretso po ang kanyang programa. Hindi po siya nawawala ng programa. Kaya lang, ayaw ibalita ng media. Nakita niyo po bang binabalita ng media araw-araw ang programa ng Vice President? Di po ba hindi? Lagi lang po programa na hindi natin makita kung anong programa ang binabalita ng mainstream media sa Pangulong Marcos. Ano kaya? Hindi po ba bias? Alam naman po natin yun na bias talaga. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang sagot po natin sa sa pamahalaan at dito po sa mga sinagot po ng Yusek. Mga kabayan, yan po ang narinig po natin sa Yusek. Puro po sangga at puro paninira. Puro pagtutuwid sa Pangulong Marcos at puro paninira naman sa Vice President. Nakita niyo po, yan po ang achievement at yan po ang trabaho ng Yusek yata sa ating bansa. Puro po yata ito nakatutok lang sa mga Duterte. Hindi kaya? Pero pagka ang issue na ay nasa kanila na, ay pilit na po niyang pinapatay. Ayaw ng pag-usapan. Pinapatay na niya mismo. Mabilis ang pagpatay niya sa issue sa Pangulong Marcos at sa pamahalaan. Pero sa Vice President, ayaw niyang patayin. Talagang pilit po niya itong sisiraan at gagamit din siya ng di umano. Napansin nyo? Binabatikos niya ang Vice President, sinisiraan niya ang confidential ng Vice President, pero gumagamit siya ng di umano. Hindi pa rin siya sigurado. Hindi po ba? Matindi, no? Ganyan po siyang manira. Sisiraan mo ng sisiraan, sabay di umano. Ibang klase. Abogado yan. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po. At thank you rin po sa mga nakagusto, sa mga nagbibigay po ng biyaya
at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hercio na Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po kayo. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung dalangin at dasal po ay sana po lagi po natin isama ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang kaligtasan at kalusugan ng dating Pangulong Duterte at makauwi na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po sa Vice President. Mga kabayan, maingatan po siya sa dami po na nagpapabagsak sa kanya. Naway maingatan po. Thank you po mga tambay. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.